Mathematically straight is supposed to be dapat middle lane yung inyong gagamitin. Kaya malayo pa, alam mo na dapat saan ba ako pupunta? Sa left ba ako o sa right? Yun. Hindi pwede basta drive ka lang ng drive eh hindi mo alam kung ikaw ba ililiko or kung ikaw ba magla-left turn or magla-right turn. Dapat malayo pa, alam mo na kung ikaw magla-left turn o magla-right turn. Di ba? So, ikaw nga, kahit nga ikaw ay gumamit ng Waze, malayo pa, 100 meters, sabihin sa inyo Waze, turn left. 100 meters, sabihin sa inyo Waze, turn right. O, hindi naman mismo, turn right, turn left, hindi naman mismo, once, nandun agad. Ibigyan ka muna niya ng 100 meters para to prepare na kung saan ka raw pupunta. Kapag ikaw ay kinalilig ni Waze. Yan. Okay. Sa ating kalsada, may tinatawag tayong, yan yung tinatawag natin edge line, is to separate the road from the curb or sidewalk, o yung pinakagilid. Yung tinatawag namin, sabi nga sa Luzon, tinatawag namin pinakabangketa. Okay. Yan po yung tinatawag natin edge line. Then, yung paghahat naman sa gitna, yan yung tinatawag natin center line is at the center of the road, separating direction of traffic flow. O yung pinakahati sa gitna ng kalsada. Diba? Then, andyan din yung tinatawag natin blockhead white line. Separate in the lane, maybe overtake for as long as it's safe to do so. Yan. Sa broken line, yan po yung ginagawa natin. If ever kayo gusto nyo mag-overtake, pwede tayo mag-overtake. Basta once na nandun kayo, project kayo sa isang broken line. Yan. Then, sidewalk ulit. Yun po yung ating sa kalsada. Then, next is yung ating stopping line, where vehicles are required to stop. Solid white line, divider near pedestrian or intersection. Bago sumapit ng ating pedestrian, nandun po yung stopping line natin na kung saan na lahat ng motor vehicle must be stop on that stopping line. Hindi pwede tayo mismo sa pedestrian mag-stop. Dapat before the pedestrian, mag-stop tayo. Hindi natin pwede harangan yung pedestrian lane. Chevron side, okay. Guide of the driver, give a horizontal alignment. Yan. Sa pupuntang mga Buda, sa mga Corbada, meron yung mga chevron sign na yan. One-way hazard lanes, yung deviate direction. If ever isang motor vehicle o isang kalsada kung saan papunta, nagbibigay sign siya. Obstruction marker, road closure ahead, sign used on the right column at an overpass. Yung mga overpass yan, nilalagay nila babala. If ever may mga posting malalaki. Yan. Ito yung ginagawa nila, white column of an overpass. Then, two-way hazard marker. Used when it is necessary to define an exposed obstruction of a traffic island to those who switch. Ever na isang motorbike, bibigyan ng sign na yan. Itong two-way hazard. If ever kayo, either magle-left ba or magla-right turn. Okay, hazard light. Okay. Ang hazard light naman is a pair of flashing light on a vehicle warning that it is stationary or unexpected, slowing down or reversing. If ever kayo ay magre-reverse, just kaya, pwede natin gamitin niya ang ating hazard lights na yan. Okay. Double straight line. Sabi nga, these can be your lifelines. Okay. Double solid yellow-white line. Overtaking and crossing is prohibited. Yan. And also, dyan sa double straight line, prohibited din yung ating U-turn. Bawal din mag-U-turn dyan. Sa double straight line. Then, if ever daw nakakita kayo ng broken and solid yellow line, passing is permitted on the side of the broken line
but not on the side of the solid line. To sa broken line, pwede tayong mag-overtake, pwede tayong mag-change ng lane. Pero kapag daw nandun na tayo sa isang solid white line or solid yellow line, hindi tayo pwede mag-overtake. Kailangan stay on the line. Then, if ever tayo naman nakakita ng isang single solid yellow-white line, it is overtaking from both direction is prohibited. O, bawal mag-overtake doon sa single straight line din. Pero, ang crossing naman, allowed siya mag-cross. And U-turn, allowed din siya mag-U-turn dyan sa single solid white line. As long na walang nakalagay na no U-turn na. As long na walang nakalagay na no U-turn. Pero kapag naman, kahit na sabihin mo, single straight line, ha? Pero may nakalagay na no U-turn. Bawal ko pa rin mag-U-turn. Diba? Pero kung wala nakalagay na no U-turn, it is allowed ka mag-U-turn sa single straight line. Okay. Double straight line. Straight yellow white line. Yan. Ito. Sa harap natin. Meron tayo dyan. Double straight line. Sabihin niya, crossing. Okay. Yung overtaking. Change of lane. O, then, crossing. O, yun. Yan po yung mga bawal. Kapag double straight line ang nakikita nyo. Sa double straight line, bawal mag-overtake, bawal mag-cross. Harap. Then next is